Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang Japanese film na may pamagat na The Seeds of Happiness. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita ang magkasintahan na sina David at Nikki na naghahapunan sa isang magarbong restaurant. Habang kumakain ang dalawa ng masasarap na pagkain, ay biglang tinanong ni Nikki si David kung ayos lang ba siya. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay naglabas si David ng singsing sa kanyang bulsa at nag-propose kay Nikki na pakasalan siya. Pagkatapos, ay ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay, kasama ang babae. Dahil sa nangyari ay natulala lang si Nikki at tinitigan niya ang kanyang nobyo at agad na umiwas ng tingin. Dahil sa ginawa ng babae, ay nagmungkahi si David kay Nikki na bibigyan niya ito ng sapat na oras para magdesisyon. Maya-maya ay umalis si Nikki sa lugar na yon at naglakad pauwi. Sa kanyang pag-uwi ay napadpad siya sa isang flower shop. May mga binibentang seeds of happiness ang shop, kaya na-curious ang babae at bumili. Kinaumagahan ay nagtanim si Nikki ng isa sa mga buto sa loob ng kanyang hardin. Napaka-stressful ang buhay ni Nikki sa mga nagdaang araw kaya binili niya ang binhi sa pag-asang mabago ang kanyang malungkot at boring na buhay. Nang maglaon sa opisina, ang isang kasamahan sa trabaho ay nagtanong kay Nikki kung sinagot ba niya ang proposal ni David, ngunit sumagot lang si Nikki na hindi pa. Nang tanungin siya ng kanyang kasama kung may problema ba siya kay David, ay sinabi lang din ni Nikki na wala. Pagkatapos ay binanggit ng kanyang kasama sa trabaho na si Nikki at David ay perpektong tugma para sa isa't isa dahil nagde-date na sila, 3 taon na ang nakalipas. Sa kabila nito, tila may pag-aalinlangan si Nikki sa isang bagay. Sa sumunod na eksena ka-recap, pagkabalik mula sa trabaho, habang kinukuha ni Nikki ang kanyang mga damit, ay napansin niya ang isang kamay na lumabas mula sa kanyang hardin. Ito ang parehong lugar kung saan siya nagtanim ng seeds of happiness. Kaya, nilapitan niya ang kamay at nagsimulang maghukay malapit dito at bigla siyang nakakita ng isang batang babae, kaya napasigaw siya sa takot. Sa sumunod na eksena, ang parehong batang babae na may tumutubong halaman sa kanyang ulo ay nililinis ang kanyang sarili habang ang isang gulat na si Nikki ay nakatingin sa kanya na hindi makapaniwala. Tinanong niya ang bata tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit binaliwala lang ng bata ang kanyang tanong. Maya-maya ay nilapitan ng batang babae ang larawan ng pamilya ni Nikki at sinabing na-miss niya ito ng husto. Nang marinig ito ay nataranta si Nikki at muli niyang tinanong ang bata tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa pagkakataong ito ay sumagot ang bata na siya si Joanna, ang ina ni Nikki. Binanggit pa niya na nabuhay siya dahil sa magic seed na itinanim ni Nikki. Dahil sa gulat ay mabilis na kinuha ni Nikki ang pakete ng magic seed at tiningnan ito. Gayunpaman, nabigo siyang makahanap ng hindi pangkaraniwan kaya pinaghihinalaan niyang nagsisinungaling ang batang babae sa kanya. Sa sandaling iyon, ang batang babae ay nagsimulang maglabas ng mga katotohanan tungkol sa personal na buhay ni Nikki na siya lamang ang nakakaalam. Binanggit niya ang birthday ni Nikki, ang timbang sa kapanganakan niya, at maging ang kanyang paboritong pagkain. Dahil sa sinabi ng bata, ay natulala si Nikki. Ngunit, nagdududa pa rin siya kung sino ba talaga ang batang babae na nasa harap niya. Habang nag-uusap ang dalawa, ay biglang kumulo ang tiyan ni Nikki at nagpasya ang batang babae na magluto ng kanyang paboritong ulam. Pagkatapos ay umakyat siya sa isang upuan at nagsimulang maghanda ng mga sangkap. Habang ang maliit na batang babae ay naghahanda, ay aksidente niyang nasugatan ang kanyang daliri. Ngunit, nang si Nikki ay sumugod upang suriin siya, ay nakakita siya ng berdeng likido sa halip na dugo. Ito ay nagpapahiwatig na ang batang babae ay ganap na isang halaman. Maya-maya ay nakahain na rin sa wakas ang pagkain at nang kumain si Nikki dito ay napagtanto niyang magkatulad ang lasa ng luto ng batang babae sa luto ng kanyang ina. At sa pagkakataong ito ay napagtanto ni Nikki na ang batang babae ay tunay niyang ina. Maya-maya ay tinanong ni Nikki si Joanna kung kumain na ba siya. Gayunpaman, tumugon si Joanna na hindi siya makakain dahil siya ay isang halaman lamang. Pagkatapos ay tinanong niya si Nikki tungkol sa kanyang ama at sumagot siya na abala sa paglalakbay sa ibang bansa ang kanyang ama. Matapos ang maikling pag-uusap ng mag-ina ay nagpasya si Joanna na maligo. Ngunit sa sandaling nakadapo ang tubig sa kanyang katawan, nagsimula siyang sumigaw. Nang marinig ito ni Nikki ay agad na tumakbo siya sa banyo at nakita si Joanna na nagpupumilit na ilayo ang shower. Nang sinara ni Nikki ang gripo ay nagulat siya nang makitang teenager na si Joanna. Lumalaki pala ang halaman na ito sa tuwing nabibinyagan ng tubig.
Sa sumunod na eksena, pagsapit ng gabi, ay ipinahiram ni Nikki ang ilan sa kanyang mga damit kay Joanna, at habang naghahanda silang matulog ay bigla siyang nakatanggap ng notification. Nang tiningnan niya ang kanyang cellphone, ay nakita niya na ang text ay mula kay David, na nagmungkahi na maglaan siya ng oras sa desisyon. Binasa din ni Joanna ang text, at tuwang-tuwang tinanong ang kanyang anak kung nag-propose na ba ang kanyang kasintahan sa kanya. Gayunpaman, sinagot ni Nikki ang kanyang ina na personal niyang buhay ito, at huwag siyang pakialaman. Sa kabila nito, ay hinimok pa rin ni Joanna ang kanyang anak na babae para sa isang sagot. Naiwan na walang ibang pagpipilian, ay ipinahayag ni Nikki na nag-propose na ng kasal ang kanyang nobyo, ngunit hindi pa siya nakapagpasya ng sagot. Bilang mabuting ina, ay nagpasya si Joanna na matulog kasama ang kanyang anak at pag-usapan ang buong bagay, ngunit hinila siya ni Nikki at inutusan siyang matulog sa sopa sa labas. Bagamat naguguluhan, pumayag si Joanna at lumabas ng silid. Sa labas, habang pinag-iisipan ni Joanna ang kanyang mga pagpipilian sa buhay, ay bigla niyang napansin ang paket ng magic seed at sinimulan niya itong suriin. Sa loob nito, ay nakahanap siya ng isang tala, at pagkatapos basahin ito, ay nalungkot siya. Pagkatapos, ay itinapon ni Joanna ang tala sa loob ng basurahan at natulog. Sa sumunod na eksena, habang naglalakad si Nikki sa kanyang opisina, ay narinig niya ang kanyang maingay na kasama sa trabaho na nakikipag-usap kay Joanna. Pinag-uusapan ng dalawa ang boyfriend ni Nikki na si David, kaya nagmamadaling lumapit si Nikki sa kanila at sinabi sa kanyang kasama na pinsan niya si Joanna. Pagkatapos ay hinawakan niya si Joanna at hinila palayo, ngunit sa sandaling yon ay lumabas si David mula sa elevator. Agad siyang nakilala ni Joanna at nagsimulang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Dahil sa kahihiyan, ay muling nagsinungaling si Nikki tungkol sa pagkakakilanlan ng babae at inilayo niya ang kanyang ina sa kanyang nobyo. Pumasok ang dalawa sa isang pribadong silid at pinagalitan ni Nikki si Joanna sa kanyang mga aksyon. Pagkatapos humingi ng tawad, ay ipinahayag ni Joanna na si David ay isang perpektong tugma para sa kanya. Gayunpaman, tumugon si Nikki na ang lahat ay hindi madali. Nang marinig ito, tinanong ni Joanna ang kanyang anak kung talagang gusto ba niya si David at sinagot ng kanyang anak na mahal niya ang kanyang nobyo. Pagkatapos nito, ay nag-flashback ang pelikula. Ika-6 na kaarawan ni Nikki at parehong naroon ang kanyang mga magulang upang ipagdiwang ito. Mukhang excited si Nikki sa regalo niya at nang iabot ito ni Joanna sa kanya ay sinimulan niya itong i-unwrap agad. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon nang makakita siya ng 5 pirasong make-up set sa halip na ang magic ring na hiniling niya. Pagkatapos ay sinabi ni Joanna na naubos na ang magic ring at dahil dito ay bumili na lang siya ng make-up kit. Nang marinig ito ng bata, ay kumilos ang munting si Nikki na parang gusto niya ang regalo, ngunit kitang-kita sa mukha niya ang pagkabigo. Nagpapaalala ito kay Joanna, kaya nilapitan niya si Nikki para ipaalam na hindi niya kailangang pilitin ang sarili na gustuhin ang regalo. Pagkatapos, ay humingi siya ng paumanhin sa hindi pagtupad sa hiling ng kanyang anak at iminumungkahi na sundin niya ang kanyang puso at sabihin ang totoo. Di nagtagal, ay inamin ni Nikki na gusto pa rin niya ang magic ring at nangako si Joanna na kunin ito para sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap, ay lumabas si Joanna para hanapin ang singsing. Sa sandaling ito, ang eksena ka-recap ay nagbago sa kasalukuyan kung saan binanggit ni Joanna na ipinagmamalaki pa rin niya ang kanyang anak at dapat nasundin niya ang kanyang puso. Ngunit bago niya maipagpatuloy ang kwento, ay pinigilan siya ni Nikki at sinabing ayaw na niya marinig ang tungkol dito. Kasunod nito, lumabas siya ng silid at naiwan si Joanna na malungkot. Pagsapit ng gabi, habang naglalakad si Nikki pauwi, ay naalala niya ang karugtong sa kwento ng kanyang ina, kung saan nasa ICU bed ang kanyang ina. Natatakot siyang pinapanood ang kanyang ina na lumalaban sa kanyang buhay, at sa pagkakataong ito, ay dala niya ang magic ring. Pagkarating sa bahay, ay narinig niya ang ilang ingay na nagmumula sa kanyang kwarto. Kaya, nagmamadali siyang umakyat at nadatnan si Joanna na inaayos ang kanyang mga personal na gamit. Nang sinubukan siyang pigilan ni Nikki, ay biglang nagtanong si Joanna kung nasa kanya pa ba ang magic ring. Nang marinig ito, ay natahimik si Nikki saglit. Sa pagkakataong ito, ay nagiging emotional siya at kinuha niya ang singsing mula sa isang drawer at ibinigay ito kay Joanna. Sa pagkakataong ito ay natutuwa ang kanyang ina nang makita ang singsing at sinabi ni Joanna na nadadala nito ang mga espesyal na alaala mula sa nakaraan. Gayunpaman, nang tinanong niya ang kanyang anak kung naaalala pa ba niya ang nakaraan, ay nagalit si Nikki at sinabi na ayaw niyang maalala ang anumang bagay tungkol dito. Pagkatapos, ay inagaw niya ang singsing sa kamay ni Joanna at sumigaw na kung hindi dahil sa singsing na ito, ay hindi lalabas ang kanyang ina at mamatay sa aksidente. Kaya naman, hanggang ngayon, ay sinisisi pa rin ni Nikki ang sarili sa pagkamatay ng kanyang ina.
Kasunod nito ay inihagis ng isang naguguluhan na si Nikki ang singsing sa labas ng bintana na nagsasabi na hindi na niya ito kailangan. Pagkatapos ay inangkin niya na hindi siya karapat-dapat sa anumang kaligayahan sa buhay. Ito ang dahilan ka-recap kung bakit ayaw niyang magpakasal sa kahit kanino dahil natatakot siyang masira muli ang buhay ng isang tao. Sinubukan ni Joanna ang kanyang makakaya na aliwin ang kanyang anak, ngunit hindi gumana ang kanyang plano. Pagkatapos ay inutusan niya si Joanna na umalis at sinabi na ang kanyang buhay ay mas masaya bago siya dumating. Nang makitang napahamak ang kanyang anak ay lumabas ng bahay ang kanyang ina. Sa sumunod na eksena ka-recap ay makikita natin si Nikki na nasa kanyang kama sa buong araw. Dahil sa sobrang pag-iisip ay nagpasya siyang mamasyal, ngunit nalaman niyang umuulan ng malakas. Bumaba siya para humingi ng tawad kay Joanna, ngunit hindi niya ito mahanap. Di nagtagal ay napag-isipan ni Nikki na baka basang-basa si Joanna dahil sa malakas na ulan. Sa takot na mawala muli sa kanya ang kanyang ina, ay nagpasya siyang lumabas, ngunit hindi sinasadyang natumba ang basurahan at natapon ang lahat ng laman nito. Habang nililinis ni Nikki ang basura, ay napansin niya ang parehong note mula sa magic seed packet. Ang tala ay nagsasaad na ang lifespan ng bulaklak ay hanggang 1 linggo lang, ngunit kapag labis ang tubig na malagay sa katawan nito, ay maaaring magresulta sa agarang paglaki at pag-ikli ng buhay. Dahil dito, ay nataranta si Nikki, kaya nagmamadali siyang lumabas sa kanyang bahay na may dalang payong. Di nagtagal, ay nadatnan niya si Joanna na naghahanap ng bagay malapit sa isang puno. Nang nilapitan ni Nikki si Joanna, ay laking gulat niya nang malaman na lumaki na ang kanyang ina sa kanyang orihinal na anyo. Dahil dito, sa unang pagkakataon, ay tinawag ni Nikki ang kanyang ina. Natuwa si Joanna sa binanggit ng kanyang anak, ngunit hindi nagtagal ay ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap. Hiniling ni Nikki na pumasok sila sa loob at mag-usap, ngunit sinabi ni Joanna na babalik lang siya sa loob kapag nahanap na niya ang singsing dahil espesyal ito sa kanya. Sinubukan muli ni Nikki na hikayatin siya, at binanggit na ang kanyang buhay ay umikli kung mananatili siya sa ulan, ngunit si Joanna ay naninindigan na hanapin muna ang singsing. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakita ni Joanna ang singsing at ibinigay ito kay Nikki. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang kaligayahan sa wakas na maihatid ang regalo sa kanyang anak na babae. Kasunod nito, sinubukan ni Nikki na papasukin ang kanyang ina sa loob, ngunit huli na ang lahat. Isang talulot ng bulaklak mula sa ulo ni Joanna ang biglang nahulog na nagpapahiwatig na ang kanyang buhay ay malapit nang matapos. Bago magkaroon ng pagkakataong makapag-react si Nikki, ay nahihilo si Joanna at nawala ng balansi. Gayunpaman, kahit nasa huling yugto ng kanyang buhay, ay patuloy niyang ipinapahayag ang kanyang pagmamahal sa kanyang nag-iisang anak. Binanggit ni Joanna na hindi siya nagsisisi na lumabas para makuha ang singsing at kung mabibigyan ng pagkakataon, ay paulit-ulit niyang gagawin ito. Matapos humingi ng tawad si Joanna sa kanyang anak, sa pag-iwan sa kanya ng masasakit na alaala, ay sinabi sa kanya ni Nikki na lagi niyang namimiss ang kanyang ina. Habang naging emosyonal ang dalawa, ay nalaglag pa ang ilang talulot ng bulaklak mula sa ulo ni Joanna. Sa kanyang huling hininga, ay binanggit niya na ipinagmamalaki niyang maging ina ng isang napakagandang babae tulad ni Nikki. Pagkatapos, ay hiniling ni Joanna sa kanyang anak na manatiling masaya at pumanaw sa kanyang mga bisig, habang patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan. Sa sumunod na eksena ka-recap, ay sinunod ni Nikki ang kagustuhan ng kanyang ina, at sa wakas ay ikinasal siya kay David. Pagkatapos magpalitan ng kanilang mga panata, ay pinalakpakan sila ng buong tao na nasa loob. Sa karamihan ng tao, ay naroroon din ang ama ni Nikki, kasama ang isang larawan ng yumaong si Jonah. At nagtatapos ang pelikula, mga ka-recap, habang tinitingnan ni Nikki ang larawan ng kanyang yumaong ina, at sinabi ang mga salitang, "Salamat ma." Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!